Maligayang pagdating sa kwento't pahinga. Dito, ang bawat kwento ay hango sa layunin na bigyan ka ng kapahingahan, kapanatagan, at kaunting aliw bago ka matulog. Samahan mo ako sa mga kwentong puno ng aral, ganda, at imahinasyon na magdadala sa iyo sa payapang pag-idlip. Tara, makinig at magpahinga. Sa dulo ng isang maliit na baryo kung saan ang mga kabahayan ay nakahilera tulad ng mga susunod-sunod na nota sa isang lumang awit, nakatira si Luningning. Maliit ang bahay nila, nipa ang bubong. Dingding na yari sa kahoy na medyo kumikibot na sa bawat paghihipo ng hangin. At isang bakuran na may ilang puno ng mangga at duhat. Ang amoy ng lupa tuwing umaga, halo ng basa, tuyong damo at usok ng huling tanghali. Tila isang paanyaya para gumising at simula ng araw ng may ngiti. Si Luningning ay 11 ang edad. Hindi siya masyadong matangkad, ngunit mabilis ang mga kamay niya at maingat sa mga bagay-bagay. Pag-aayos ng bahay, pagdadala ng tubig sa palanggana, pag-aalaga ng manok, at pagtulong sa kanyang ina sa mga gawaing bukid. Sa baryo, kilala siya bilang tahimik at maunawain. Isang uri ng bata na hindi nagmamadali lumaki, ngunit may sariling paraan ng pagtingin sa mundo na para bang siya ay may mga mata ng matanda ngunit puso ng bata. Tuwing hapon ng anihan, madalas makikita si Luningning sa gilid ng daan o sa palayan. Nakayuko, nag-aayos ng sahig-sahig na bakulaw na palay. Pinupulot-pulot ang mga durog na butil at pinapahiran sa ilalim ng araw. Ang kanyang ama, si Mang Berting, ay magsasaka. Ang kanyang ina, si Aling Sabel, ay tumutulong sa paglilinis ng palay at pag-iimpake para dalhin sa bayan. Sa tuwing darating ang panahon ng pag-aani, ang buong baryo ay tila isang buhay na larawan. Ang mga tao ay naglalakad na may hawak na kalapati sa likod. May dalang kapa o sombrero. May mga katulong na nag-aabot ng mga sinag ng araw mula sa damuhan. Hindi magkamalay at malaya ang oras ng pag-aani. Magsisimula na ang araw bago pa man sumikat at matatapos lamang kapag halos dumidilim na. Ngunit sa gitna ng trabaho, may sandali ring tila pinipili ng kalangitan upang humupa. Ang huling liwanag ng araw naglalaro sa mga tuktok ng palay. Lumiwanag at kumukutitap. Dito na pumapasok si Luningning sa kanyang paboritong gawain, ang pagbibilad ng palay. Hindi siya nagbibilad dahil kailangan lamang. Para sa kanya, ang proseso ay parang pag-aalay ng isang simpleng ritual ng pasasalamat. Isang tahimik na sandali na para bang sinasabi niya sa mundo, "Salamat, narito ako. Salamat sa lupa." Sa tuwing iaayos niya ang palay sa banig, maingat siyang naglalagay ng bawat kumpol. Inaayos ang mga ito na parang paglalagay ng mga unan para mahimbing na matulog ang butil. Mahilig siyang humimig ng mga lumang awit na itinuro ng kanyang lola, na mga himig na paulit-ulit ngunit puno ng pagmamalasakit. Isang araw ng tanghali, habang sumisiklab ang araw na tila naglalambing naman sa kalawakan, nilakad ni Luningning ang daan papunta sa palayan dala ang isang malaking banig na gawa sa buri. Nakita siya ng kanyang kaibigan na si Dudo, isang tapat na kasama sa paglalaro noong maliit pa sila. "Hoy Nining!" sigaw ni Dudo. "Ikaw na naman? Bakit hindi ka nagpapahinga? Para kang palaging abala." Ngumiti si Luningning. "Ayoko munang magpahinga. May ginagawa ako. Kailangan nang ikalat ang palay." "Palay? Bakit nasa bahay pa ang palay? Dapat sa silong na dapat iuwi.
tapos latag agad. Paliwanag ni Dudu. Kasi gusto kong ihanay muna sa araw, sagot ni Luningning. Mas malinis at mas mabango kapag ganito, parang may nilagyan ng araw. Tumawa si Dudu. Nilagyan ng araw? Meaning, baka pag dumating na ang araw magtanong ang palay, saan ang sinag mo? Sabi niya habang ginagaan ang tindig ng kaibigan. Nagkibit balikat si Luningning at sinimulan ng ikalat ang palay sa banig. Habang ginagawa niya yon, ang mga mata ng kanyang mga magulang ay may magiliw ngunit pagod ng ngiti. Sa mga ganitong sandali, ang baryo ay umaalimbukay ng pinakamasarap na katahimikan. Isang katahimikan na hindi tahimik sa kalungkutan, kundi tahimik dala ang lahat ay nasa kani-kanilang ginagawa at may tiyak na pananagutan. Habang umiikot ang araw papalubog, dahan-dahang naging gintong malakaramel ang mga tangkay ng palay. Ang dalisay na ingay ng simoy ng hangin sa damuhan ay parang himig ng gitara. At si Luningning nakaupo sa gilid ng banig at nagmamasid sa mga himaymay ng tanawin. Sa mga oras na yon, madalas siyang napapaisip tungkol sa maliliit na bagay. Ang hugis ng isang ulap na tila kumakapit sa bundok. Ang paraan ng tunog ng tawag ng manok sa pamamaalam ng araw. Ang paraan ng tunog ng tawag ng manok sa pamamaalam ng araw. Ang lasa ng tsokolate na hatid ng kanyang ina tuwing linggo. Parang maliit na album ng mga alaala ang inihahanda ng kanyang isip. Bawat isa ay may sariling kulay at amoy. Sa gabi, kapag ang ilaw ng buwan ay tumatanglaw at ang mga kuliglig ay kumakanta na, mauuwi ang banig sa ilalim ng bubong ni Luningning. Doon niya itatago ang mga natirang palay para sa susunod na araw. Ngunit may isang bagay na kakaiba sa pagitan ng pagwawakas ng hapon at pagsisimula ng gabi. Ang mga bituin. Lumilitaw ang mga ito hindi isa-isa lamang, kundi parang isang maliliit na bayan ng mga ilaw sa malayong kalangitan. At sa tuwing sumasalubong sa palayan ang gabi, para bang naglalakad ang mga alaala sa mga pagitan ng hanay-hanay ng palay. Lumipas ang mga araw, dumating ang anihan at nagkaroon ng maliit na piyesta sa baryo. May pagdiriwang na simple, may lechon na hindi malaki, may palaro para sa mga bata, at may kantahan sa tabing ilog. Dito unang nagustuhan ni Luningning ang pakiramdam ng pagsasalo-salo sa mga kapitbahay. Ngunit sa kabila ng kasiyahan, hindi niya nakalimutan ang kanyang simpleng gawain, ang pagbibilad ng palay. Kahit sa gitna ng musika at tawa, nakakakita pa rin siya ng panahon para ilatag ang banig at ilagay ang mga butil ng maayos. Isang hapon na tila may kakaibang lamig sa hangin. Habang abala sa paglapat ng palay, napansin ni Luningning ang isang matandang lalaki na nakaupo sa payak na bangko sa gilid ng daan. Nakasuot siya ng lumang sombrero na at may hawak na isang lumang banga. Hindi siya kilala ng batang taga-baryo. Maaaring isang dumadaan lamang. Ngunit may kakaiba sa tindig ng matanda. Parang sanay na sanay sa pag-inat ng likod at sa pagtingin sa kalangitan. Lumapit ang lalaki at ngumiti. Magandang hapon, anak. Anong ginagawa mo? Binibilad ko po ang palay, sagot ni Luningning ng may paggalang. Ginagawa ng marami ang ganyan. Ngunit ikaw, bakit naiiba ang paraan mo? Tanong ng matanda. Napangiti si Luningning. Para mas huminga ang palay. Sambit niya at sabay pinisil ang isang kumpol habang ipinapakita ang malinis na butil. Mas mabango kapag tuyo at pinahira ng araw. Umiling ang matanda. Tama ka. May mga bagay na hindi dapat madaliin. Ako nga, nangarap ko noon na magkaroon ng lupain na may mga palay na ganito. Ngayon,
pagbulong-bulungan ng hangin. May mga panahon na may mga nagbibilad ng alaala. Tiningnan ni Luningning ang matanda ng mas maigi. Alaala? Oo, alaala. Ang bawat butil ng palay ay parang alaala ng isang taong nagmamahal. Kapag pinapahiran mo sa araw, para mo ring pinapahiran ng alaala. Naglilinis, nagpapainit, at nagbibigay buhay. Ang boss ng matanda ay mahinahon, parang nagmumula sa mga matang nakakita ng maraming taon. Bumuntong hininga si Luningning. Naalala niyo po yata ang inyong kabataan. Ngumiti ang matanda. Marami. Ngunit hindi lahat ay kailangang balikan. May mga alaala na dapat magtago sa ilalim ng banig. Ang tamis ng unang pagkakamali. Ang init ng unang yakap. Ang halakhak na parang kuliglig sa gabi. Tumango siya at nagpatuloy. Kung ikaw anak, ano ang alaala mong nais mong iparating sa palay? Napaisip si Luningning. Ilang saglit na nagdalawang isip. Pagkatapos ay sinagot ng simple. Gusto kong magsabi ng pasasalamat sa lupa, sa araw, sa mga nagmamahal sa akin. Gusto kong maging payapa ang mga butil para kapag kumain kami, mapanatag ang aming tiyan at puso. Tumango ang matanda at naglakad papalayo. Iniwan ang maliit na daanan. Hindi na muling nakita ni Luningning ang matanda. Ngunit ang usapan nila ay nanatili sa bata, parang isang mainit na palamuti sa dibdib. Lumipas ang panahon. Dumating ang panahon ng bagyo. Isang gabi, dumating ang malakas na alimpuyo. Ulan na gumuguhit sa bubong at hangin na tila nagpapabuti sa mga puno. Hindi matagal, napawi rin ang sama ng panahon, ngunit may iniwang mga latak sa taniman. Nasira ang ilang banig at may mga kalbong bakol sa palayan. Naramdaman ni Luningning ang lungkot, hindi lamang sa paningin ng mga sirang halaman, kundi sa palaisipang kailangan nilang ayusin bawat bagay muli. Magtutulungan ang buong baryo. May papunta sa palayan, may nag-aayos ng bubong, may nagluluto para sa mga nagtatrabaho. At si Luningning, kahit pagod, ay lumabas sa umaga at muling binuhat ang kanyang banig. Mas maingat na ngayon ang kanyang mga kamay. Parang may bagong pag-iingat sa bawat butil na kanyang inaayos. Naalala niya ang salita ng matanda, ang palay bilang alaala, at pinakiramdaman niya ang bawat kumpol na parang yakap ng isang lumipas na panahon. Sa gitna ng pagtutulungan, may munting saya pa rin. Ang mga bata ay naglalaro sa munting ilog. Lumalangoy at nagpapasulpot-sulpot habang nagtatampisaw ang mga matatanda sa pagbabantay. Minsan, pagkakakita sa kanila, napapaisip si Luningning na ang mga larong yun rin ay magiging alaala nila balang araw. Isang malambot na sinulid na ikakabit sa kanilang isipan. Habang dumadaan ang mga buwan, umikot at kumalat ang mga kahapon at ngayon. Nakapagtapos si Luningning ng mga simpleng gawa sa paaralan at nagkaroon ng mas maraming munting pangarap. Isang araw, gustong mag-aral ng agrikultura upang mas mapangalagaan ang lupa. Gustong magkaroon ng maliit na tindahan kung saan maipagbibili ang kanilang palay sa tamang halaga. At minsan, gustong bumalik sa bayan upang dalhin ang kanilang mga natipong butil sa mas malayong merkado. Ngunit ang kanyang puso ay nanatili sa baryo. Sa dami ng mga araw na ginugol niya sa pagbibilad ng palay. Isang gabi, habang nakaupo sa pintuan ng kanilang bahay, napagmasdan niya ang buwan at ang mga ilaw na kumikislap sa malayo. Kinuha niya ang isang maliit na butil mula sa kanyang bulsa. Isang paalala ng kanyang araw. Hinaplos-haplos niya ito na parang nilalaro ang isang munting alon sa gitna ng sikmura ng mundo. Naway maging mabuti ito.
Bulong niya sa sarili. Naway magsilbing pagkain at pag-asa. Sumapit ang panahon ng paglipas. Dumating ang mga bagong mukha sa baryo at may ilan ding lumisan. Ilan sa kanyang mga kaklase ay nagtrabaho na sa ibang bayan. Ang ilan ay nag-asawa at nanatili. Sa bawat pag-alis at pagdating, nag-iwan ng maliit na bakas. Isang bagong awit, isang bagong kwento, o isang bagong paraan ng pagtawa. Ngunit para kay Luningning, ang palay ay palaging nagbabalik sa kanya ng pakiramdam ng tahanan. Kapag siya'y nalulungkot, pumupunta siya sa palayan at hinihipan ng hangin ng kanyang mabigat na damdamin. Kapag siya'y masaya, pinipili niyang ipatong ang palay sa banig at hayaang kumilos ang araw sa ibabaw ng mga butil. Isang araw na malinaw ang kalangitan, nagkaroon ng pagkakataon na maglakbay si Luningning papunta sa bayan kasama ang kanyang ina. Dala nila ang isang sako ng pinatuyong palay na kanilang inani. Hindi pa man sila nakalayo, napatingin siya sa likod. Ang mga punong mangga, ang silong ng bahay, ang bahay ng kapitbahay na laging may ampalaya sa gilid. May lungkot siyang hindi naisip noon. Isang lungkot na dulot ng pagkaalam na may mga bagay na maaari mong makita lang sa palayan. Sa kanilang paglalakbay, naisip ni Luningning na gusto niyang gumuhit ng isang larawan ng kanilang baryo. Isang larawan na magagawa niyang ilagay sa isang kahoy na kahon at buksan tuwing may magaganap na pagdiriwang sa buhay. Gusto niyang maalala ang mga sarili niyang gawain. Ang paglalatag ng palay sa banig, ang pag-uwi ng kalabaw sa tamang oras, ang pag-awit ng kanyang ina habang nagluluto ng suka at tuyo sa anihan. Subalit habang si Luningning ay nag-iisip, unti-unting lumalalim ang kanyang pagkaunawa. Hindi sapat ang isang larawan o isang kahon upang hawakan ang lahat ng yun. Ang mga alaala ay umaandar sa bawat araw, at ang hindi mapigilang pag-ikot ng mundo ang mag-iingat sa kanila. Pagbalik nila sa baryo, dumarating ang araw ng pagdiriwang sa kanilang barangay. Isang munting piyesta na puno ng simpleng saya. May mga palarong pambata at may mga puto at bibingka. Ang buong baryo ay nagtipon sa plaza at nagtawanan. Doon, sa tahimik na gilid, nakaupo si Luningning kasama ang kanyang ina at pinapanood ang mga batang naglalaro. Mabilis siyang napa-imagine. Siya sa loob ng 10 taon. Baka naroon siyang may hawak na libro tungkol sa agrikultura. Baka naroon siyang nagtuturo ng tamang pagtatanim. O baka siya ay naglalako ng palay at nagtitipid para sa isang maliit na tindahan. Ngunit anuman ang kahihinatnan, isang bagay ang malinaw. Hindi mawawala sa kanya ang gawaing pagbibilad. Sa gabing yon, habang naglalakad papunta sa bahay, napagmasdan ni Luningning ang buwan na tila ba nagbabawas ng liwanag para mas matauhan ang mga tao. Habang naglalakad, nasulipan niya ang mga sanga ng puno. Naglalakad sa takip silim na parang mga kamay naglalaro ng anino. Ngunit may panibagong kapayapaan sa kanyang dibdib. Naunawaan niya na ang buhay ay parang palay. Kailangan ng panahon upang umusbong, ng araw upang matuyo, at ng pag-iingat upang hindi masayang ang bunga. Ilang buwan pa ang lumipas, dumating ang panahon na lumaking husay ang kanyang kaalaman sa pag-aalaga ng palay. Hindi lamang niya ito ginagawa para sa pamilya, kundi para rin sa mga kapitbahay, at minsan ay tumutulong sa pag-aayos ng kanilang mga banig at imbakan. Natutunan niyang pahalagahan ang maliit na pagkakaiba ng isang butil na medyo mataas ang kalidad. At ito'y nagdulot ng kaunting karangalan sa buong baryo. Ang mga tao'y humahanga sa kanyang sipag at mahinahong pagtrato sa lupa. Isang hapon, habang nakaupo si Luningning sa tapat ng kanilang bahay, nagkatinginan sila ng kanyang ina.
Mas maraming taon na ang lumipas at bagaman ang kanyang mukha ay may ilang guhit ng pagod, ang mga mata pa rin ni Aling Sabel ay puno ng kagalakan at pagmamalaki. "Anak," bungad ng ina, "alam mo ba na habang tumatanda ako, hindi ako natatakot? Kasi nakikita ko ang mga ginagawa mo. Nakikita ko kung paano mo pinapangalagaan ang ating palay. Ang puso ko ay mapayapa." Napangiti si Luningning. "Salamat, inay. Gagawin ko po ang lahat." At totoong ginawa niya. Hindi naglaon. Nagturo siya ng mga batang kapitbahay kung paano mag-ayos ng banig at paano hawakan ang palay ng may pag-iingat. Tinuruan niya sila ng mga lumang awit na inihahalo niya sa paggawa. Para tuwing magkakaroon ng anihan, may mga himig silang maaalala habang nagbibilad. Hindi niya itinuro ang lahat ng kabisan, ngunit itinuro niya ang halaga ng pasensya at paggalang sa lupa. Sa pagdaan ng mga taon, dumami ang mga kwento tungkol sa batang nagbibilad ng palay. May nagsasabing siya ay magiging isang magaling na agronomo. May nagsasabing siya raw ay magkakaroon ng maliit na tindahan. At may ilan na nangarap siyang maglakbay at bumalik upang ipamahagi ang kaalamang kanyang natutunan. Ngunit sa sariling puso ni Luningning, ang pinakamahalaga ay ang banal na gawain ng pagbibilad. Hindi para sa papuri, kundi para sa tahimik na kasiyahan na dulot ng maliliit na tagumpay. Isang banig na walang kalawang, isang sako ng palay na malinis, at isang hapag na puno ng pagkain. Isang gabi, habang nasa ilalim ng langit at nakatingin sa mga bituin, napag-isip-isip niya ang lahat ng taon na nagdaan. Ang mga guhit ng mukha ng kanyang mga magulang, ang mga tawa ng mga kapitbahay, ang mga laro ng mga bata. Lahat yun ay tila nag-anyo sa isang payak na himig na kanyang naririnig tuwing maghapon. Isang lihim na awit na nagsasabi, magtiyaga, alagaan, mahalin. At sa huling bahagi ng kanyang isip, napagtanto niya na ang kanyang pag-aayos ng palay ay hindi lamang tungkol sa pagkain. Ito ay tungkol sa pag-aalaga ng mga alaala, ng kultura, at ng pagmamahala ng isang maliit na baryo. Ang bawat butil ay parang isang maliit na pangako. Pangakong hindi nila kakalimutan ang kanilang pinanggalingan. Pangakong hindi nila susukuan ang lupa. At pangakong ipapasa sa susunod na henerasyon ang mga simpleng gawin na nagtuon sa pag-ibig at pagtiyaga. Bago siya tuluyang nagpaalam sa araw, tumayo si Luningning at dahan-dahang naglakad patungo sa palayan. Kinuha niya ang kanyang banig at inilatag. Dahan-dahan niyang inihain ang kumpol ng palay, isa-isa, para siguraduhing makakahinga ang bawat butil. Umupo siya sa gilid, inihampas ang kanyang ulo sa kanyang tuhod, at pinikit ang mga mata. Pumailan lang ang mga huni ng gabi, at parang sinasabing, matulog ka na. Ngunit bago siya tuluyang matulog, humawak siya sa isang butil at bumulong. Magandang gabi, palay. Salamat sa iyong pag-aani. Salamat sa pagiging bahagi ng aming buhay.